For information at balita lang po ito, senador or senado, hindi above the law. Yan ang lagi natin sinasabi. No one is above the law. Ayan po. Ang paniniwala ng PNP, ng DILG at ng NBI. Kasama ang Palasyo ng Malacanang. Kaya kung natin sinasabi yan, kasi isinumiti na po ng PNP at DILG sa Department of Justice kay Secretary Bida para ho maging ebidensya yung kanilang resulta ng investigasyon at panagutin at kakasuhan base sa ebidensya na nakalap ng PNP ang mga nasa Senado. Pwedeng senador o pwedeng si General Aplasca at iba pang ahente or iba pang usaa. Kasi lumalabas po doon sa report ng PNP, 4 na baril ang pinanggalingan ng putukan. Tapos yung mga basiyo ng balang na recover nasa loob ng Senado, wala sa labas ng Senado. Ibig sabihin, nagsayang lang ng bala, binaril yung pader, binaril yung mga salamin doon, galing sa mga baril sa loob ng Senado. Mali po yun, bawal po yun. Hindi dapat nagpapaputok ng baril sa loob ng Senado. Maliwanag na ito ay kasalanan ng Senado base doon sa report ng PNP. At yan po ang gagawin ngayong ebidensya ng Department of Justice para kasuhan ang mga pwedeng mga opisyalis ng USAA, Office of Sergeant at Arms, at yung mga senador naman na mayroong kinalaman sa pagkupkup, pagpapatakas o pagtakas ni Senador Bato ay pananagutin din. Una pong na-recover at nakita sa video ang SUV ni Senador Robin Padilla na siyang sinakyan ni Bato nung pagtakas o pag-alis bandang alas 2:30 ng madaling araw. Posibleng si Robin Padilla ay kasama sa kotse, kaya kasama siya sa magiging person of interest ng Department of Justice. Ito lang ho ang ating gustong sabihin. Alam kong mga politiko, mga senador, ang pili nila mas mataas sila sa lahat, mag-iingay, gagamitin ang media, social media sa kailang mga pahayag. Ang paalaala lang po natin, huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pananakot, pagliligaw ng katotohanan. Nandyan ang investigasyon ng Law Enforcement Agency, NBI at Police. Nandyan ang DOJ, mag-i-evaluate ng ebidensya at siya ho ang pwedeng mag-file ng kaso sa oras na makita nilang may sapat na basihan. Pwedeng obstruction of justice o kung anumang pang-krimen ang pwedeng makita kaugnay ng papaputok ng baril. Yun po yun. Huwag kayong maniwala na pag senador nagsalita, tama lahat. Huwag kayong maniwala na ang Senado ay hindi pwedeng kasuhan. Huwag din kayong maniwala na pag ang Senado ay sila ang gumawa lahat ng gagawin nila, tama. Mayroong division sa gobyerno. Ang Law Enforcement Agency ang investigador at nagpapatupad ng mga batas tulad ng warrant of arrest. Ang mga senador gumagawa ng batas, dapat alam nila talaga yung batas. Pero kung yung mga senador ang dating pagtakpan, ang kapalpakan, ang pagkakamali at isisi sa Law Enforcement Agency ang mga nangyayari, yan po ay hindi katanggap-tanggap. Kasi mambabatas gumagawa ng batas. Tapos sila yung posibleng lumalabag sa batas. Ayun po yun. So, hindi po ito matatapos hanggat hindi sila rumirespeto sa proseso ng investigasyon at pananagutan under the law. Yan ay laging gagawin ng mga senador dahil ang piling nila, sila ang dapat masunod at sila ang maraming alam. Nako, nagkakamali sila dyan. Huwag niyong kalimutan mga senador, hindi ko nila lahat. Kayo ay public servant, kayo ay lingkod bayan, kayo ay dapat sa mamamayan naglilingkod sa sambayan ng Pilipino bilang senador ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Hindi kayo senador ng iisang pamilya. Hindi kayo senador ng inyong political party lang. Yan nga po yata, Sir Mike, ang nakakalimutan nitong mga senador na ito. Lalo na yung action star, bad boy ng Philippine cinema na si Robin Padilla. Siya po ay senador ng Taong Bayan, inihalal ng mga DDS para maglingkod sa bayan. Kaya lang ang nangyayari ang pinaglilingkuran lang po ang kanila lamang partido, ang kanyang idolo na si Digong, at lahat ng ginagawa nito ay pabor lamang sa pamilyang Duterte. Actually, sinabi naman ni Robin Padilla na kahit nga daw po sunugin siya, siya ay mangangamoy Duterte talaga. At nakita naman natin ang paghagulgol ng iyak nitong si Robin Padilla nung si
Digong ay nadala na po sa ICC. 'Di ba? Yan ang hindi po nila siguro naaalala na kaya po sila'y binoto para maglingkod sa bayan, hindi po para sa iisang pamilya lamang. Actually, kung tatanungin nga natin, may mga nagawa na bang batas 'tong mga 'to? Ano na ba nagawa nito after, ng ilang taon na pag-upo sa Senado, 'di ba? Ano ba mga inatupag nito? Parang wala naman, eh, 'no? Parang wala naman tayong, mabalitaan na kapaki-pakinabang talaga na batas na nagawa nitong, si Robin Padilla. Ngayon, dito po sa 13 Judas na ito, eh, sana nga talaga'y malansag sila at mabawasan po para itong si Sara Duterte talaga ay mapilitang, mag-resign na lang kaysa matuluyang, ma-impeach dahil yan nga po ang bulong-bulungan sa GC ng mga DDS, na nakarating sa atin na ito pong si Sara kapag daw po malapit na at talagang, nakukutuban na mai-impeach, ay talaga daw pong, ito ay, magre-resign. At diyan nga po sa kaguluhan sa Senado, naku, eh, malaki po ang naging partisipasyon nitong, mga DDS senators na ito. Eh, ayon po sa ating, DOJ secretary, hindi lang daw po dito sa batas ng bansa natin mananagot itong mga tumulong kay Bato para makatakas, at hindi po mahuli, dito sa warrant of arrest ng ICC. Eh nako, eh kahit po pala sa batas po ng ICC, eh pwede rin po silang madamay, makasuhan at eventually hulihin din dito ng ICC o ng Okay? Ganun po, paalala lang yan. Sige, anong inyong masasabi? Any comment, reaksyon? Malaya po kayo. Samantala, sa sunod nating pag-usapan, yan, eto na naman, may listahan na naman, may sinasabi na naman. Mga 45 daw more or less na mga congressman at senador ang pwedeng makasuhan ng plunder sa issue ng flood control project na naging scam, ghost project, at saka overprice na nagamit na wala ang pera ng mamamayang Pilipino. Ayon sa Office of the Ombudsman. Kaya lang ho, dahil plunder na ito, so yung pa rin yung kailang focus dati kasi alam natin parang malversation of public fund, although non-bailable offense yan, at saka corruption lang na pangkaraniwang corruption. Ito hindi. Lahat pala plunder ang case build-up na ginagawa ng Ombudsman, kaya pala natatanggalan. Gusto nila pag na-file, makumbinsi ang mga dibisyon ng Sandigang Bayan na mag-issue ng warrant of arrest, kaagad-agad makulong, non-bailable offense. Habang may trial, nakakulong sila. So, sino-sino kaya yan? Dati 25 lang o 26 lang ang congressman eh. Eh, ba't ngayon biglang dumami? 45 daw. Congressman kasama ang ilang senador. Ay, ilang senador naman ang involved dyan eh. Eh, sa kongreso marami talaga dahil marami doon o meron doon talagang kontraktor. Kontraktor na congressman pa. Oy, naku talaga marami. So marami hong trabahong ginagawa pala ang Senado tungkol dyan. Medyo nakakainip lang. So sabi ni Boying Rimulya, ombudsman, ay hindi pwedeng madaliin. Kasi yung gusto nila si swak na swak. Sigurado ang ebidensya at kaso. Parang yung recommendation ng DOJ at Department of Public Works and Highway laban kay Jingo Estrada na plunder. Yun ang nakikita rin ng ombudsman. Papunta ron sa issue ng plunder laban kay Jingoy. Wala daw pamumulitika yan. Although ngayon inaangguluhan na kagad ni Jingoy Estrada. Politika lang ito. Hinaharas lang siya. Yan ang mga palusot. So hindi po. Ebidensya ang pinagtutuunan ng pansin ng Executive Department bilang mga prosecutor, mga nag-i-evaluate at nagkakaroon ng case build-up, coordination ng DOJ at ng Office of the Ombudsman. So tingnan natin. Yan ho yung mga balitang totoo na lagi nating pinanindigan. Lahat naman totoo rito. Ang ayaw lang maniwalang totoo ay yung mga tinatamaan at naaapektuhan. Ay talagang ganun. Hindi naman ho talaga pwedeng papabor sa lahat. Kaya lang ho, out of topic, below the belt, wala sa lugar, parang digital reaction na lang ang ginagawa ng iba. Malayo sa topic ang kailang reaksyon dahil pagmumura, pagbabanta, at pagpanlalait ang kailang ginagawa. Ay alam naman natin kung saan galing yan. Ulit-ulit nilang ginagawa. Para bang pag ikaw ay katulad ko, political blogger media, pagka naglabas ako ng totoong balita, automatic lumalabas yung kanilang mga digital troll, na kung ano-ano sinasabi, out of topic, at irrelevant talaga doon sa mga issue. Ayan o. So, alam na natin kung saan galing yan. Huwag na kayong paapekto. Dahil yung ganyan, tulad ng pagbabanta, cleaning yan. Diyan po, sa issue na yan ng
Senate siege o Senate is under attack. Alam niyo nung panahon na nangyayari 'yan, live sila ng live, maya't maya may upload, maya-maya merong, mga pagpapakita kung ano nangyayari sa kanilang, pinagtataguan doon sa Senado. Actually, kahit nga ako nagulat, ha? Pati si Mark Villar nagbibideo na rin, nag-a-update. Ano 'yun, para talagang mapatunayan 'yun na Senate is under attack at kayo'y takot na takot. Kahit na ito ay stage at, drama lamang at wala naman talagang, nangyaring, Senate attack, 'di ba? Dapat po talaga namang makasuhan itong, mga gumawa po ng katarantaduhan diyaan sa Senate, lalong-lalo na po at ito ay, kapabayaan din ng ating, bagong, Senate President na si Boy 10K. Ngayon ito po kasi yung, mga talagang napagtanto, nadiskubre at talagang, resulta po ito, ng, paunang investigasyon. Ang sabi po ng, PNP, sabi din po ng mga halos lahat na nag-imbestiga, walang naganap na pag-atake po sa Senado. Maliwanag na maliwanag naman 'yun. Nanonood tayong lahat ng live noon. 'Di ba, parang ganito lang 'yan yung, nangyari. Sinabi ni Sarah, example, sinabi ni Sarah, meron na siyang na-contact na gugurgur dito kay PBBM, kay First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Meron na daw siya na contact. Tapos pagkatapos niyang sabihin 'yun, a few moments later, mga ilang araw lang, bigla niyang sinasabi, "Wala akong sinabing gano'n. Palabas lang nila 'yun. Nasa isip lang nila 'yun. Sila lang nagsasabi nun." At i-deny na po niya na wala daw po siyang sinasabing ganoon. Siyempre ang mga bobong DDS kahit na may sinabing ganoon si Sara, siyempre kakampihan nila 'yun, anito nila 'yun, 'di ba? Ngayon, parang ganito lang din 'yan, yung nangyari sa Senado, na kunwari meron pong, Senate attack talaga, sasabihin nila na ano po, na hindi naman gano'n kumbaga parang merong para sa kanila ipipilit nilang may Senate attack, pero wala silang mapatunayan na katibayan o maipakitang ebidensya na ang Senate ay under attack. Kasi kung ang Senate po ay under attack, bakit, doon po sa GSIS ay wala namang nag-engage na NBI, Ngayon eto po, sabi din po dito walang NBI personnel sa loob ng Senate building dahil nasa GSIS building lamang ang mga ito. Which is true talaga, kitang-kita sa CCTV. Yun nga po napakahirap pong pasinungalingan nitong bagay na ito dahil nga po ang CCTV ay nagsisisigaw na wala po talagang nangyaring Senate attack at ang mga NBI po ay naka-standby lang doon sa may GSIS. Ngayon po, ang sabi po dito may 44 fired cartridge na na-recover ng mga otoridad at lahat po 'yan galing po sa building ng Senado. So it means wala talagang Senate attack, 'di ba? Actually tingin ko nga dito parang talagang etong si Mau Aplasca sinadya na makipag ano dito sa mga NBI na kunwari ay binabaril niya ang mga NBI para gumanti para masabi na mayroong Senate attack. Na tini-trigger niya o ng grupo niya, ng mga nandoon, etong mga NBI para gumante. Kaya lang matalino po kasi ang mga NBI na nandoon. At isa pa, ang mga nandoon pong NBI, wala silang tactical gear at meron pa po silang kasamang mga kababaihan. Kaya paano mangyayari na magkakaroon po ng ganoong pag-atake na manggagaling sa mga NBI. Ngayon nakita din po sa CCTV footage na kahit nakarinig ng putok ang mga NBI agent sa GSIS building, nanatili lamang silang naka-standby at umatras pabalik sa kantin dahil sa utos na do not engage. At lahat po yan ay dokumentado. Lahat po yan may mga video
Kaya paano masasabi ni Alan Peter Cayetano na may under attack ang Senado? 'Di ba? Paano? Paano ngayon 'yan? Alan Peter Cayetano. Soplak na soplak ka at ang inyong mga drama. Walang under attack na Senado dito sa ating bansa. Kayo ang umatake sa Senado. Yun ang totoo. Kaya nga po itong si Mau Aplaska ay sinuspinde kasi nga po, biruin mo ilang oras pa lang siyang, ilang araw pa lang siyang nauupo na Sergeant at Arms ng ating Senado, ganyan na yung kabalbalan na ginawa niya para lamang maprotektahan din ang kanyang tropa na si Senator Bato. Ngayon, ayon din po sa DOJ, may koordinasyon na umano sa pagitan ng GSIS security officials at OSAA security officials simula pa lamang umaga ng May 12, isang araw bago ang insidente. Meron na talagang coordination. At isa pa, yung nagdi-drill dun sa may mga live ng mga media na nandoon, may nagdi-drill, yun pala talaga pinapatibay yung pinto na yun para walang makalusot doon na mga tao kung sakaling magkagulo po doon sa Senado. Baka maging lagusan yun palabas, doon dumaan ng mga tao. Naku, napakarami pong mga artwork diyan na billion daw po ang halaga. Kaya pinangangalagaan po ang GSIS building ng NBI. At meron naman talagang patawag ang GSIS president para para pabantayan talaga itong GSIS building sa NBI. Ngayon, may 4 pong pangalan na tinutukoy na posibleng nagpaputok ng baril. Itong si OSAA na Mau Aplaska at ito pong NBI Senior Agent Darwin Francisco, si OSAA Personnel Jomil Ledesma at isa pang individual na patuloy pang bineberipika ng mga otoridad. Pero yung pong nahuli na binalikan lang yung bag, hindi po kasama sa mga nakitang nagpaputok o napatunayang nagpaputok po nung panahon na yon. So, eto, dapat talaga pong magbayad. Walang duda. Kailangan talaga yan, pagbayaran. At yung pagmaang-maangan nitong mga senador na ito na kunwari wala silang alam, lalong-lalo na si Cayetano, si Robin Padilla, si Amy Marcos, eto nga sila Joel Villanueva at sila Bato, naku, dapat po talaga silang maparusahan diyan. Dahil po ginawa nila yan para lamang magkaroon ng kaguluhan sa Senado at para maitakas etong si Senator Bato. Wag nang magpakiyeme. Yun naman talaga ang main goal. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa napakaganda po ninyong video. Paki-support nyo po si Sir Mike Abe dito po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.